Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works at your service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi. Ang gagawin po natin ngayon ay mag-tune up tayo dito sa palyadong motor, itong Yamaha MXI 135. Tara, let's do this! Ngayon mga lods, mga amigo, ang gagawin natin ngayon ay mag-tune up tayo ng Yamaha MX 135. Pinapatune up ito ng customer sa atin kasi palyado daw at walang puwersa. Ganito talaga yung mga issue ng mga diaphragm type na mga carburetor sa katagalan, lalo na pag marami ng yung dumi ang inyong karburador ng inyong motor. Kaya ngayon for today's video mga lods, mga amigo, papakita ko sa inyo ang tamang pag-tune up ng mga diaphragm type na carburetor tulad nitong Yamaha Sniper 135 MX. Kasi itong mga klase na karburador na diaphragm type ay napaka-sensitibo at yung kanyang flow ng kanyang gasolina ay nagbabase kung gaano karami yung hinihigop niya na hangin. Tsaka pag humihigop ito ng hangin, diyan pa gagalaw yung diaphragm at taangat yung needle kasama na yung piston kasi mapapasukan ng hangin yung ating diaphragm kaya aangat siya. At diyan sa pamamagitan ng pag-angat ng diaphragm ay tumataas yung RPM kaya napapatakbo ng mabilis yung isang motor. Pero kung sira na yung inyong diaphragm, meron ng butas o matigas na yung diaphragm, kaya yan ang nangyayari, nawawala na yung kanyang puwersa ng inyong motor at hirap na siyang paandarin, wala nang minor, tapos wala na rin hatak o palyado na. At ang dami ng hangin at saka gasolina na hinigop niya ay nakadepende sa tinatawag na butterfly. Kasi itong butterfly ay nakakonekta sa kanyang throttle cable. Pag pinihit natin yung silinyador ay bumubuka itong butterfly. Saka humihigop ng maraming hangin. Kaya pumapasok yung hangin patungo dito sa kanyang diaphragm. At yung diaphragm ay kusang gumagalaw kasi tinutulak na ng hangin. Saka umaangat na rin yung needle kasama na yung kanyang piston at saka yung diaphragm. Kasi meron na siyang hangin na nahigop at yung gasolina ay kusang lalabas galing doon sa ilalim ng kanyang needle sa gitna ng kanyang jet needle, kaya napapasukan ng gasolina yung ating motor kaya umaandar siya at tumataas yung RPM kapag pinihit natin yung silinyador. At kapag binitawan na naman natin yung silinyador ay kusang sumasara na naman yung butterfly, saka hindi na mapapasukan ng hangin yung ating carburetor kaya at bababa naman ulit yung slide piston at saka yung diaphragm, yung kasama na rin yung needle, kaya bababa na naman yung minor ng ating motor dito sa ating carburetor. At ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung tamang paglilinis itong carburetor na diaphragm type saka paano ito i-assemble. Abangan ninyo, meron tayong mga sekreto dito na ipapakita sa inyo paano natin maayos ulit itong diaphragm type na carburetor na palyado at walang minor. At ito na, binubugahan ko na ng hangin itong ating slow jet kasi ito yung pinaka-sensitibo dito na jettings. Itong slow jet, ito po yung nagbibigay ng hangin dito sa ating carburetor. At ito, kumuha ako ng kunting piraso ng papel para ito yung gagamitin natin na panghasa dito sa dulo ng ating float valve kasi kadalasan ito yung sanhi ng pag-overflow ng carburetor. Hindi natin ito nahasa pag napupudpud na siya sa katagalan. Kaya para bumalik siya sa kanyang texture ay hinasa natin yan ng papel o karton. Yan yung isa sa sekreto ko sa paglilinis nitong carburetor. At meron pang isang sekreto na ituturo ko sa inyo mamaya. Patuloy lang kayo sa panonood hanggang sa matapos mga lods, mga amigo. At dahil nagkabit na natin yung dalawang jet ay higpitan na natin itong slow jet at saka main jet. Ayan, naigpitan ko na yung dalawang jet. Ibalik ko lang tong plastic na takip dito sa gilid ng kanyang slow jet. Sunod nating ikakabit itong ating float valve at saka kasama na rin yung kanyang float. At naikabit ko na rin yung kanyang tornilyo, yung screw bolt. At ayan, nahigpitan ko na. At dahil wala tayong nabili na gasket ay lalagyan na lang natin ng triban o gasket maker itong kanyang gasket o guma dito sa kanyang takip. Pinabilhan ko sana to sa may-ari para bago yung ikabit natin kaso walang available, kaya lalagyan na lang natin ng maker para hindi tumagas kasi ang sabi na may-ari nag-overflow daw ito, tumatagas yung gasolina dito sa kanyang bowl, kaya sinisiguro natin pinabilhan sana natin ng bago
kaso walang available, kaya tsaga-tsaga muna tayo dito sa gasket na medyo lumalapad na. At para masigurado na wala talagang tatagas dito na gasolina, ay back to back yung nilagyan natin ng paglagay natin ng triban maker dito sa gasket para dito sa ating float bowl. At saka medyo luma na kasi itong gasket na to, at saka pudpud na rin, kaya kailangan nating masiguro na hindi tatagas yung gasolina dito. Kaya nilagyan natin ng gasket maker na triban yung gasket o guma dito. Magkabilaan yung paglagay natin para sigurado talaga. At ngayon naikabit ko na yung tatlong screw bolt dito sa kanyang float bowl para dito sa kanyang takip. Higpitan ko lang to. Tapos sabay double check na rin kung mahigpit na lahat. At okay na, nahigpitan na natin lahat yung mga screw bolt dito sa kanyang float bowl. Dito meron tayong gagawin dito. Ito na ba yung parang lumot? Kasi nilang pupuk. Kasi yan ang dahilan yung bakit kumapalya. Yan, parang magkaroon ng limit yung paon ng ating jet needle. Kaya kailangan natin linisin. Alisin natin yung parang lumot na tuligas gamit ng ating pupuk. Na wala nang nakasagabal ay okay na, sabihin malinis na. Symbol ito, meron tayong sekreto dito. Ito yung pinaka-secret natin. Yan, lagyan natin ng langis. Yung slide piston dito sa diaphragm para mas smooth po yung andar niya ay hindi pigil. Ito lang mag-tune up ng diaphragm type na amigo mga lods. Diaphragm type carburetor. Pagkabit ito kailangan natin lagyan ng alcontrato sa ilalim. Kadiri natin, tapos tulak lang natin yung spring. Ayan, pwede nang lagyan ng tornilyo. Kasi sabi na mahirap, palyado na yung andar ng kanyang motor, kaya pinatune up yun sa atin. Mamaya pakinggan natin yung andar niya katapos ito. Katapos natin mag-tune up. Sound check. Sound check. Mas responsive na siya ngayon. Yan ang pinaka-secreto. Langis lang ang baon. Ito, lagyan na natin ng langis para madali natin ikabit sa kanyang manifold, sa kanyang hose. Dito rin, isa natin yung hose. Ngayon ikakabit ko na itong kanyang throttle cable, kasi dalawa itong cable dito sa kanyang carburetor. Meron po ito para sa acceleration at saka para sa return. At ayan, tapos ko nang naikabit yung throttle cable. Higpitan ko lang to mga lods, itong dalawang nut. At saka isaksak ko lang tong kanyang socket dito sa kanyang TPS, dito sa bandang gilid ng carburetor. At okay na, naipasok na natin yung socket ng TPS. At ngayon ikabit ko na itong kanyang carburetor dito sa kanyang insulator. Ayan, okay na. Yan yung palatandaan na naikabit natin, na tumama na siya dito sa kanyang marking. Parang nakausli na guhit dito sa kanyang carburetor. At saka
merong hiwa dyan sa kanyang insulator. Dapat magkatapat yan. At ngayon, sound check tayo. Subukan nating paandarin. Ayan, one click na. Dali na paandarin. Ayan, galit na itong motor ng customer. Kasi kanina, palyado at walang hatak itong kanyang motor at walang pwersa. Ayan, okay na, naayos na natin. At saka napaka-responsive na. Napakadaling tumaas ng kanyang RPM. Meron na siyang at one click pa siya yung pinandar natin kanina. Okay na, ayos na.